Samahan tayo ng ating Panginoon. Joshua chapter 7. Joshua chapter 7. Amen. Josue, Kabanata 1. Thank you, Lord. Noong nakaraang linggo, mga kapatid, ay merong dinaluhan si Brother CJ na meeting. Yun po ay para sa scholarship program sa kanilang pag-aaral, lalo na sa kanya sa college. Yun po ay yung magbibigay ng financial assistance sa mga mag-aaral. Pero syempre, kailangan mong dumalo sa kanilang mga meeting bago nila ibigay yung tinatawag nga na financial assistance para sa kanilang scholarship o makakatulong sa kanilang pag-aaral. At ayon sa kwento ni Brother CJ ay hindi lang basta meeting, kundi isang service pala ang nadaluhan niya noong nakaraang linggo, bandang Taguig ata, kasi required sila nga pumunta. Sabi pa niya ay parang conference setting. Dahil hindi lang isa, kundi, kundi tatlong pangangaral ata ang kanilang napakinggan. Amen? Parang conference. Amen? Isang araw lang, pero 3 preachings, tatlong pangangaral ang kanilang napakinggan. At ang tinutumbok daw na pinakamensahe ng mga pangangaral noong nakaraang linggo sa kanyang dinaluhan na meeting ay patungkol sa success. Tagumpay. Yun daw yung karamihan na kanilang pinag-usapan. Paano magtagumpay. Amen? Hallelujah. Hindi po yun masama, mga kapatid. Katunayan, yun talaga ang nagaganap o nangyayari ngayon. Ang mga tao ay naghahanap ng tagumpay sa mundong ito. Can you say amen? Amen. Amen. Kaya ang mga tao ay bumibili ng mga aklat o kaya ay hahanap sa internet, online, at yung iba naman ay dadalo pa sa mga seminars. Kahit pa na mahal ang bayad, basta yon, yung seminar na yon, o yung meeting na yon, o yung gathering na yon, ay may kinalaman sa success. Amen? Maraming mga tao ngayon, bumibili sila ng mga aklat na mga libro, how to be successful in life. Paano nga ba maging matagumpay sa buhay? At handang pumasok ang mga tao, mga kapatid, at handang gawin ang lahat para malaman ang sagot para sa tanong na iyon. Paano nga ba maging matagumpay sa buhay? Diba? Interesado sila, handa silang gumastos. Bibili ako ng aklat, aatin ako ng mga seminars dahil gusto kong magtagumpay, gusto kong makaranas ng pagtatagumpay sa aking buhay. Ngayong gabi, mga kapatid, sino po sa inyong nagnanais na maging matagumpay sa buhay? Amen! Amen. Naniniwala ko, lahat ng mga kaharap ko ngayong gabi nagnanais na sila'y maging successful. Amen. Sa kanilang buhay. Subalit, ang kasunod na tanong, mga kapatid, ano ba ang definition mo ng tagumpay? Para sa iyo, ano ang kahulugan ng success? O masasabi mo na ikaw ay nagtagumpay, ikaw ay naging successful? Dahil ang kahulugan, mga kapatid, at pamamaraan ng tagumpay ng sanlibutan ay laging tumutukoy at may kinalaman sa pera. Tama po ba? Amen. Amen? Ang pamantayan ng sanlibutan ay ganito, mga kapatid. Kapag marami kang pera, ikaw ay successful. Tama? Amen. Amen? Sa kanila, yun ang kanilang pamantayan. Yun ang kanilang basihan. Successful ako. Dahil maraming laman ang aming alkansya o ang aming savings account sa bangko. Kaya kami o ako ay successful. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya tignan nyo ang mga tao sa labas. Sobrang abala. Amen. Walang pahinga. Kahit linggo, nagtatrabaho. Amen. Pagod na, pero sige pa rin sa pagkayod. Bakit gano'n? Dahil ang isip nila, kailangan nilang kumita ng maraming pera. Dahil kapag maraming pera, ikaw ay matatawag na matagumpay. Tama? Pasensya na, di ba? Kailangan kong pagtrabaho, kailangan kong kumayod. Ito ang ibig sabihin ng successful life. Amen? Ang isa pang pamantayan ng sanlibutan sa tagumpay, kapag ikaw ay kilala at hinahangaan ng mga tao, ikaw ay successful din. Amen? Kaya parami ng parami ngayon ang mga pasikat
sa social media. Amen po ba? Yung mga gustong magpakilala sa pamamagitan ng pagbablog dahil ayon sa kanila, malaki rin ang kikitain kapag sumikat ka daw sa ganung larangan ng pagbablog. Biruin nyo, mga kapatid, sikat ka na, may pera ka pa. Para sa kanila, yun ang matatawag na successful sa buhay. Subalit ngayong gabi, mga kapatid, yun lang ba ang basihan at pamantayan para masabi na ang isang tao ay matagumpay sa buhay? Basta ikaw ay sikat, basta ikaw ay kilala, basta ikaw ay maraming pera, ikaw ay successful na. Amen? Yun lang ba, mga kapatid? Amen? Dahil may mga tao ngayon na mayaman, maraming pera, pero walang maayos na pamilya. Maraming pera, pero papalit-palit ng asawa. Successful ba yun? Amen? Meron ding mga tao na sikat, di ba? Tinitingala ng mga tao, pero galing naman yung kanilang kasikatan sa mga maloko, mahalay, at walang kabuluhan na gawain. Successful ba yun? Amen? Di ba? Yung mga napapanood ngayon sa mga vlog, di ba? Puro kalokohan. Pero mga tao, galing, galing. Gusto ko silang makita. Pag nakita ko sila, papapicture ako. Pero yung kanilang mga ginagawa, wala namang katuturan. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, naniniwala ako na bawat isa sa atin ay gustong maging matagumpay sa buhay. At hindi lang sa ilang bahagi sa ating buhay, kundi sa bawat bahagi sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, pakinggan mo ito para mangyari yun. Ikaw ay magtagumpay. Hindi lang sa ilang bahagi sa iyong buhay, kundi sa bawat bahagi sa ating buhay. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang aklat na ito. Amen. Hawak ko na binabaliwala ng maraming tao. Akala nila wala lang ang aklat na ito. No, mga kapatid. Amen. Makapangyarihan at buhay ang aklat na ito. Amen. Gusto mo maging sino dito? Gusto mo maging matagumpay sa buhay? Kailangan mo ang salita ng Diyos. Amen. Babasahin natin ang ating main text, Joshua chapter 1, verses 7 to 8. Ganito po ang sabi, magpakalakas ka lamang, kausap dito ng Diyos si Joshua o si Josue sa Tagalog. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay. Amen. Ito yung salitang matagumpay. Saan ka man pumunta? Verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng malinaw po ba, mga kapatid? Magtatamo ka, magkakaroon ka ng tagumpay. Amen? Ito naman ang sabi sa English, sa New Century Version, be strong and brave. Be sure to obey all the teachings my servant Moses gave you. If you follow them exactly, you will be successful in everything you do. Oh, mga kapatid, ang linaw, di ba? Kailangan pa ba ng logic dito? Amen? Verse 8, always remember what is written in the book of the teachings. Study it day and night to be sure to obey everything that is written there. Sa bandang uli, if you do this, you will be wise and successful in everything. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin na kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, sa bilang ng mga mananampalataya na narito, pinili, O Diyos, na dumalo sa iyong gawain, pinili, Panginoon, na sumamba sa iyo, pinili, Panginoon, na makinig at mag-aral ng iyong mga salita, kagaya, Panginoon, ang aming ginagawa, Panginoon, sa eksaktong oras na ito, kami, O Diyos, ay nag-aaral ng iyong salita. Samahan at pangunahan mo po kami, wala akong magagawa sa aking sarili lang, kailangan ko, Panginoon, ng iyong pagpahid, ng iyong anointing, O Diyos, sa aking labi,
sinabi, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, magbukas ka ng mga puso't isipan, mangusap ka ngayong gabi, Panginoon, patungkol sa kahalagahan ng iyong mga salita. Lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito na kami ay iyong pinagtagumpay. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin. Inaangkin namin, O Diyos, ang kaligtasan at ang lahat ng mga pagpapala, mga magaganda at mabubuting bagay na nagmumula sa iyo. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang daming pwedeng i-title, amen, sa pangangaral na ito, pero pinamagatan ko na lang ito, meditate on God's Word. Meditate on God's Word. Amen. Meditate on God's Word. Ang ibig sabihin ng meditate sa Tagalog, mga kapatid, ay magnilay-nilay, magbulay-bulay o pagbulay-bulayan, isiping mabuti, tignang mabuti, pag-aralang mabuti. Amen? Yun ang ibig sabihin ng meditate. At yung sinabi naman, kanina sa binasa natin na aklat ng kautusan, amen, pabalik nga po ako dun sa Tagalog, sa Joshua 1 verse 8. Amen. Ang aklat na ito ng kautusan, amen, the book of the law or book of the teachings, amen, ito naman po yung Bible sa panahon natin. Amen? At ang Bible, mga kapatid, ay ang mismong salita ng Diyos. Itong hawak ko, mga kapatid, literal, salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon, meron tayong Bible sa panahon natin na pinag-aaralan natin. Sino masaya? Amen. Sa kapanahonan natin, meron tayong Bible na nababasa natin, napapakinggan natin sa pangangaral, napag-aaralan natin sa mga gawain. Amen. Ako'y nagagalak, palagi kong sinasama sa panalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakikinggan at napag-aaralan. Amen po ba? Bakit? Dahil sinabi sa mga talata na binasa natin, amen, narito, amen mga kapatid, ang paraan para tayong magtagumpay sa bawat bahagi sa ating buhay. Amen? Hallelujah! At ang sabi sa English kanina, mga kapatid, study it. Palagay nga po sa English, thank you. Ayun. Study it. Day and night. Amen? At yun po ang ginagawa natin ngayong gabi. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Night. Amen? At pagdating ng linggo ng umaga, pag-aaralan ulit natin ang salita ng Diyos. Amen. Day and night. Amen? Kaya hindi lang tayo merong isang gawain. Mahigit sa isa ang ating gawain. Kasi sabi dito, day and night. Amen po ba? Bakit po natin yung ginagawa, mga kapatid? Sinabi ko na kanina, nandito sa aklat na ito ang daan at paraan para sa matagumpay na buhay. Amen? Hindi ko lang nalagay dyan, mga kapatid, the road to successful life is found in the Word of God. Kaya pwede mong iduktong yun sa pamagat. The road to life success, meditate on God's Word. Ang daan sa matagumpay na buhay, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Sinasabi po ng mga talatang binasa natin, hindi tayo lubusang magiging matagumpay sa buhay kung malayo ang buhay natin sa salita ng Diyos. Amen? Yung binasa natin, mga kapatid, ang tagumpay at ang salita ng Diyos ay konektado sa isa't isa. Amen po ba? Yun po ba ang sinasabi? Ang talata nating binasa? Kaya kung nais mong maging matagumpay sa buhay dito sa lupa, habang ikaw ay nabubuhay, mga kapatid, kailangan mo ang salita ng Diyos. Amen? Magtatagumpay, hindi lang sa isang bahagi, hindi lang financially, yes. Palaging kasama yon, mga kapatid. Maraming sinasabi ang Bible about finances. Kasama na yon. Pero hindi lang, amen, sa larangan ng pananalapi, ikaw ay pwedeng magtagumpay. Kundi ang sabi kanina sa binasa natin, successful in everything. Everything, mga kapatid. Ano Tagalog ng everything? Sa lahat. Pwede kang magtagumpay. Amen? Sa lahat ng ating gagawin, pwede tayong magtagumpay. Kung tayo lang, mga kapatid, ay ating gagawin ang ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Kapag sinunod mo ito, mga kapatid, amen? Kapag ipinamuhay mo ito, pwede ka rin maging matagumpay.
sa iyong pagpapamilya. Parang, salamat sa isa nag-amen, yung binata pa. Amen. Sabi ko, mga kapatid, kapag ipinamuhay mo to, pati ang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, ikaw ay magiging success. Amen. Amen. Hallelujah. Gusto mo rin maging matagumpay sa iyong pagtatrabaho, pag-aaral, pagninegosyo? Salita ng Diyos. Everything eh. Tama po ba, mga kapatid? Higit sa lahat, syempre, ang tagumpay sa relasyon natin sa Diyos. Amen. Pakinggan mo ito, kapatid, sa ating Panginoon. Para sa atin, ito ang totoong tagumpay. Ang totoong tagumpay, mga kapatid, dito sa mundong ito, ay yung ikaw ay nakakakilala sa ating Panginoon. At ikaw ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa lahat ng mga nakakakilala sa Kanya? Praise God. Hallelujah. Ngayong gabi, mga kapatid, amen. Marahil natutuwa ka. Yes. Diba? Tagumpay. Diba? May Bible ako sa bahay eh. Oops, mga kapatid. Amen. Hindi po ito yung pagkakaroon lang ng Bible ay magiging matagumpay ka na. Sino may Bible sa bahay? Amen. Gusto kong makita ang kamay. Amen. Mga kapatid, hindi po ganon. Hindi ibig sabihin na ikaw ay merong Bible sa bahay ay magiging matagumpay ka na. Ang Bible po ay hindi parang lucky charm na kapag dinisplay mo sa bahay nyo, ay papasok daw ang swerte. Hindi po ganun ang Bible, mga kapatid. Amen. Ngayong gabi, meron po tayong tatlong pag-uusapan, tatlong simpleng kailangan gawin para maging matagumpay sa buhay. Amen? Hallelujah. Siyempre, may kinalaman sa aklat na ito sa salita ng Diyos. Una, mga kapatid, know God's Word. Know God's Word. Sa Tagalog, alamin ang salita ng Diyos. Kaya hindi lang basta naka-display sa bahay, di ba? Amen? Hallelujah. Pag uwi mamaya, pwede mong pagpagin kasi baka nalikabukan na. Amen? Alamin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Maraming mga tao ngayon ang maraming alam. Tama po ba? Amen. Pero, walang alam pagdating sa nilalaman ng Bible. Maraming tao ngayon ang may Bible sa kanilang bahay. Pero, wala ding alam sa Bible. Amen? Bakit walang alam, mga kapatid? Dahil hindi inaalam. Bakit hindi inaalam? Dahil walang halaga sa kanila ang aklat na ito. Alalang nila, para lang itong pangkaraniwang aklat na punong-puno ng mga salita na hindi mo maintindihan, amen, na ang lalim pa ng Tagalog kasi King James Version yung kanilang Bible, di ba? Ano ba naman ito? May yaon, di ba? Amen, yung mga malalalim na Tagalog, amen. Subalit ngayong gabi, mga kapatid, ito ang unang hakbang para ang tao ay maging matagumpay sa buhay. Kailangan niyang alamin ang salita ng Diyos. Hindi lang naka-display. Alamin. Ano ibig sabihin ng alamin? Kailangan mo talagang buksan ang iyong Bible. Amen po ba? Amen. Amen. Tignan niyo ulit ang sabi, Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan, Bible sa panahon natin, ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan, araw at gabi. Ang sabi, mga kapatid, pagbubulay-bulayan, o sa madaling Tagalog, ito ay pag-aaralan. Hindi lang binuklat mo ng isang beses. Di ba? Amen? Kapag buklat mo, di mo matapos yung isa, nilipat mo na kagad. Okay. Okay. Hindi nga ganun, mga kapatid. Amen? Ang pagbubulay-bulay, mga kapatid, ito po ay tuloy-tuloy na pag-aaral. Binababad mo ang iyong sarili, ang iyong mukha sa sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita. Amen? Ang ibang tawag po sa pagbubulay-bulay ay paghimay-himay. Ibig sabihin po ng hinimay-himay ay may gusto kang malaman at maunawaan, kaya dinadahan-dahan mo at talagang ninanamnam mo ang bawat salita na binabasa mo sa aklat na ito. Amen? Ninanamnam mo. Ang ibig sabihin, inuunawa mo, pinag-aaralan mo, ang ganda naman ng verse na yun, ang ganda naman ng sinabi ng Panginoon, ang ganda naman na nangyari sa tagpo na yun. Amen? Ganun ang ibig sabihin ng meditate, mga kapatid. Inaalam talaga ang salita ng Diyos.
Kaya salamat, amen, sa ating leader, sa ating founder, kay Pastor Wayman Mitchell, na naglatag ng pattern sa ating fellowship kung anong dapat gawin sa bawat gawain. Amen? Hallelujah! Salamat mga kapatid, sapagkat sa ating fellowship, hindi mahaba ang awitan. Amen? Napansin niyo po ba? Sa ating fellowship, sakto lang. Yung mabilis, minsan nga dalawa lang, isang malumanay, okay na yun. Amen. Ang mahaba na oras sa ating gawain ay pangangaral. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi ni Brother CJ, yung kanyang dinaluhan na service ng nakaraang linggo, ang haba ng kantahan. Siya ang nagsabi, amen. Sabi pa nga niya, Pastor, nangalay na nga ako eh. Parang 5 ba? 6, 6 na kanta yung kanilang mabilis. Tapos yung isang kanta, 3 beses pang ulitin. Amen? Kaya pagtapos ng kantahan, ano mangyayari? Pagod ang mga tao. At dahil napagod ang mga tao, aantukin yun. At matutulog sa pangangaral. Amen? Mga kapatid, hindi po masama umawit sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang sarap umawit ng papuri sa Panginoon. Can you say amen? Kanina habang nag-aawitan tayo, sabi ko, Panginoon, salamat, narito ka, ramdam namin ang iyong presensya. Napakasarap umawit ng papuri sa ating Panginoon. Subalit mga kapatid, hindi sa pag-awit natin malalaman ang salita ng Diyos. Saan natin malalaman ang salita ng Diyos? Sa pangangaral. Amen? Na ginagawa natin sa oras na ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Di ba? Tama naman, mga kapatid. Ito naman talaga ang dahilan. Yes, pumupunta tayo sa church para magpuri, para umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Pero di ba, ang main highlight, ang dahilan bakit ka talaga pumupunta sa church? Dahil gusto mong makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Tama po ba? Amen. Amen. Gusto kong makinig. Ano yung sasabihin ng Panginoon? Amen. So mga kapatid, hallelujah, ay sa amin sinabi kanina, mahirap tulugan ang pangangaral. Ulitin ko, mahirap tulugan ang pangangaral. Dahil kapag tinutulugan natin ang pangangaral, parang tinutulugan natin ang sinasabi ng Panginoon na nagpapahayag ng pagiging matagumpay sa buhay. Amen? Kaya sa ating fellowship, mga kapatid, ganun na lang ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Amen? Ano bang meron? Bakit ganun na lang kung pahalagahan natin ang salita ng Diyos? Amen? Dahil dito, mga kapatid, sa Bible, nakasulat ang kalooban ng Diyos. Dito sa Bible, malalaman natin ang nilalaman ng puso ng Diyos, ang mga nais niya at ayaw niya na gawin natin o gagawin natin. Nangaral ako nung nakaraang linggo, kapag nabihag natin ang puso ng Diyos, ibibigay ng Diyos, hindi lang ang hinihingi natin sa Kanya, kundi pati yung mga hindi natin hiningi na alam ng Diyos na kailangan at pakinabang sa atin, pwedeng ipagkaloob ng Diyos. Amen? Pero kailangan ay alam muna natin, Amen? Alam muna natin ang makakabihag sa puso ng Diyos. Paano malalaman? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? Kaya ganoon na lang din, mga kapatid, pahalagahan ng mga tao sa Bible, tulad ni Job ang salita ng Diyos. Job chapter 23 verse 12, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Ang sabi sa English, I have not departed from the commands of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Narito si Job, mga kapatid, kanyang pinagyaman. Ibig sabihin ng pinagyaman ay inalam at pinahalagahan ng salita ng Diyos kaysa sa kanyang araw-araw na pisikal na pagkain. Biruin niyo, mga kapatid, para kay Job, hindi na baling hindi siya makakain physically. Amen? Hindi siya makakain ng adobo, ng tinola. Malaman lang niya ang salita ng Panginoon. Pero sabi niyo, I have treasured the words of His mouth, salita ng Diyos, more than my daily bread. Amen. Sabi ni Job, dinabaling hindi ako makakain, basta malaman ko lang, basta maunawaan ko lang kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil para sa kanya, mga kapatid, yun ang mas mahalaga. Amen. Meron pang isa, amen, at siya ay mismong ang Panginoong Hesus na. Ito po yung tagpo, mga kapatid, na tinukso siya ng Diablo pagtapos niyang manalangin at mag-ayuno.
Pero idiniin dito ni Jesus ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Basahin natin, Matthew 4, 3-4. Dumating ang manunukso, ito ay ang kaaway, ang dyablo, at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Verse 4, tingnan niyo po ang sinagot ng ating Panginoong Hesus. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasalita sa tagpong yan. Sabi ng kaaway, sige nga, yung mga batong yan, gawin mong tinapay. Sabi ni Jesus, amen, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Kapag pinagpatuloy niyo po ang pagbasa, mga kapatid, 3 beses tinukso ng dyablo ang Panginoong Hesus. At sa bawat tukso na binabato diyan ng dyablo, ang binabalik ng Panginoong Hesus sa kanya ay salita ng Diyos. Kada tinutukso si Jesus diyan ng dyablo, ang binabato sa kanya ni Jesus, salita ng Diyos. Nasusulat. Amen? Ito nga sinabi ng Panginoon. Amen? Hindi sa tinapay lamang. Ganun kahalaga, mga kapatid, at kamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo, mga kapatid, sa bawat pagdalo natin, ihanda natin ang sarili natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano kaya ang pangangaral? Ano kaya ang mapapakinggan ko ngayon? Gusto kong malaman. Panginoon, amen, kausapin mo ko. Diba? May gusto kong malaman ngayong gabi. At kung ano man ang iyong sasabihin, tulungan mo ako, Diyos, na ako'y magpasako. Amen po ba? Amen. Hindi yung kapag aatin tayo, amen, ay gawain ngayon. Ano kayang lulutuin, Sister Rulin? Champurado o sopas? No, amen. Magiging defeated, magiging talunan. Ang purpose kung bakit tayo may gawain ng Sunday at Thursday. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Yes, kailangan natin ng physical na pagkain. Subalit, mas mahalaga ang pagkain spiritual. Amen po ba? Amen. Amen. Ang pagkain physical, tiyan lang ang kayang busugin. Pero ang salita ng Diyos, pati ang ating espiritu at kaluluwa, binubusog nito. Amen. Apektado lahat, sakop lahat kapag napakinggan mo salita ng Diyos, hindi ka lang mabubusog physically. Amen. Pati yung iyong kahungkagan, yung emptiness, kayang punuin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. At isa pa sa nangyayari, mga kapatid, kapag alam natin ang salita ng Diyos, kaya nating magtagumpay pati sa atake ng dyablo. Ang sagot ni Jesus, nasusulat. Hindi yun masasabi ng Panginoon kung wala siyang alam sa kasulatan o sa salita ng Diyos. Kaya anong nangyari? Pagkatapos ng 3 tukso, iniwan siya ng dyablo ang ating Panginoon. Walang nagawa ang kaaway sa kanya. Umalis na lang. Amen. Ano ba ito? Puro naman ito salita ng Diyos. Amen. Kasi ang kaaway, mga kapatid, amen, hallelujah, kapag lalo na ikaw, alam mong salita ng Diyos, hindi kanya mapagsisinungalingan. Hindi kanya mauuto at madadaya. Amen po ba? Kaya kamusta tayo, mga kapatid? Alam mo ba ang salita ng Diyos? Ginugulo ka ba ng kaaway? May mga tukso sa'yo nitong mga nakarang araw? Anong ipagtataboy mo sa dyablo? Palaspas? Sign of the cross? Ang sinagot ng Panginoon, salita ng Diyos. Amen po ba? Amen, mga kapatid, kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, ayon sa tagpo na ito, madali kang matatalo at madadaya ng kaaway. Amen po ba? Ulitin ko, kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, madali kang matatalo at madadaya ng kaaway. At ang katalunan, kabaliktaran ng tagumpay. Tama po ba? Ang katalunan, kabaliktaran ng tagumpay. Kaya mga kapatid, mahalaga na alam natin ang salita ng Diyos. At kung hindi mo pa alam, o kung kulang pa ang kaalaman natin sa salita ng Diyos, amen, patuloy nating alamin.
Amen. Lagi kong ina-encourage ang bawat isa, pumunta palagi sa church. Amen. Sinabi ko na kanina, sobrang excited ko, isa sa mga pinagpapasalamat kong palagi sa Panginoon ay merong church dito sa Pateros. Amen. Kung saan sa church ay malayang na ipapangaral ang salita ng Diyos. At dahil malayang na ipapangaral ang salita ng Diyos, nakakapakinig tayo. At dahil nakakapakinig tayo, nagkakaroon tayo ng kaalaman. Amen. Amen po ba? Malalaman mo bang salita ng Diyos? Amen. Nakaupo ka lang sa bahay. Amen. Download ka ng TV. YouTube. Malalaman mo ba salita ng Diyos? Dito sa church, mga kapatid, pinapahalagahan ng church na ito ang salita ng Diyos. Amen? At kapag meron kang nalalaman, lalo na kung yun ay salita ng Panginoon, mga kapatid, yun ay pagpapala sa iyo. Alam niyo mga kapatid, ito ang problema ng maraming tao sa panahon natin. Kaya marami ang magulo ang buhay, marami ang wasak ang pamilya, marami ang walang direksyon ang patutunguhan, amen, marami ang namumuhay sa kasalanan, marami ang hindi maranasan ang pagpapala ng Panginoon, marami ang madaling panghinaan ng loob sa mga problema, marami ang madaling pabagsakin ang atake ng kaaway, at marami ang bulag sa katotohanan. Bakit? Dahil hindi nila alam o wala silang alam o kulang ang kaalaman nila sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ang buhay, wasak ang pamilya, ang buhay sa kasalanan, bulag sa katotohanan. Kulang ang kanilang kaalaman o wala silang alam sa aklat na ito na itinataas mo ngayong gabi. Amen? Tignan nyo ang sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Amen po ba? Sapagkat kayo mismong mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito, kaya tinanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kinalimutan ninyo ang kasulatan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Bakit marami daw napapahamak, mga kapatid? Dahil kulang ang kaalaman sa salita ng Diyos. Yun ba'y sinasabi ng talatang ito? Napapahamak ang ating mga mamamayan. Amen? Sa halip na tagumpay, ang nangyayari ay kapahamakan. Amen? Kaya, mga kapatid, ngayong gabi, kung merong mga libro na gusto mong basahin, at kung ikaw ay naghahanap at naghahangad ng tagumpay sa buhay, amen, wala ka na ibang hahanapin, ito po ang tamang libro. Ulitin ko, ito po ang tamang libro. Hindi yung mga libro, kung ano-anong libro, sa National Bookstore, sa OMF, amen. Ito ang tamang libro, mga kapatid. Ang tawag dito sa panahon natin ay Bible. Nandito na po lahat ng kailangan nating malaman para magtagumpay. Amen po ba? At hindi mo na rin kailangan umattend ng seminar na napakamahal ng bayad para makinig sa kanila kung paano magtatagumpay sa buhay. Mga kapatid, narito ang church ng Potter's House na nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen? Sino nais magtagumpay sa inyo sa buhay? Alamin natin ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin, meditate, at ituring natin itong kayamanan, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Parang yung sinasabi sa Psalms 119, verses 11 to 15, ganito pong sabi, ang salita nyo, Panginoon, ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Purihin kayo, Panginoon. Ituro nyo sa akin ang inyong mga tuntunin. Paulit-ulit kong sinasabi ang mga kautosang ibinigay ninyo. Nagagalak akong sumunod sa inyong mga katuruan. Higit pa sa kagalakang dulot ng mga kayamanan. Verse 15, ang inyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulayan at iniisip kong mabuti ang inyong pamamaraan. Ganito dapat, mga kapatid, ang ating attitude pagdating sa salita ng Diyos. Pinagbubulay-bulayan, iniisip ng mabuti, nagagalak higit pa sa kagalakang dulot ng mga kayamanan. Amen po ba? So una, mga kapatid, know God's Word. Ikalawa, pag-usapan naman natin, believe God's Word. Alamin, amen? Pangalawa, maniwala sa salita ng Diyos. Mabuti na alam natin o may nalalaman tayo sa salita ng Diyos, tulad ng tinalakay natin sa first point, subalit ang pagkakaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos ay hindi po sapat para maging matagumpay na agad sa buhay.
Ang ikalawang dapat gawin mga kapatid, maniwala o manampalataya. Dahil maraming tao ngayon na alam nilang salita ng Diyos, alam nilang Bible, subalit ayaw nilang paniwalaan. O nahihirapan silang maniwala. Pinagdududahan nila. Ang iba nga ay kinokontra pa nila. Amin po ba? Amen? Sabi ng ilan, imahinasyon lang daw ang Bible. Sabi naman ng ilan, tao lang daw ang sumulat ng Bible. Totoo naman mga kapatid, tao ang sumulat nitong Bible. Amen? Eh kasi mga kapatid, hindi naman makakapagsulat ang aso. Amen. Kapag ito'y sinulat ng aso, aba, mas lalo kang mamangha at maniwala. Amen? Alam sa Bible, biruin mo, sinulat ito ng aso. Amen mo ba? Amen. Amen? Pero bagamat ang Bible ay handwritten ng tao, ang may akda o author ng Bible ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. 2 Peter 1:20-21. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ibig sabihin ng talatang ito mga kapatid, ang mga tao na nagsulat ng Bible ay nasa ilalim ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos sa pangunguna ng Espiritu Santo. Amen? Hallelujah. Ang ibig sabihin mga kapatid ng may akda o author, siya ang nag-isip ng ideya. Sa kanya nagmula, siya ang original, sa kanya nag-originate. Ganun ang Bible mga kapatid. Ang Diyos ang author. Sa kanyang ideya galing ito. Gumamit lang ang Diyos ng mga tao para isulat ang aklat na ito. Unawain niyo po ba mga kapatid? Pero sa kanya ito, idea ito ng Panginoon. Karunungan ito ng Panginoon. Hindi ito katalinuhan. Kaalaman ng tao lang. Ito ay galing sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya, hindi pa kayo nagtataka, mga kapatid, kapag binasa nyo ang Bible, di ba? Dumating na ba sa punto na kapag binasa mo, napakinggan mo ang Bible, namamangha ka? Ang galing naman. Amen? Parang alam na alam ng Bible ang lahat. Hindi pa nangyayari. Sinabi na ng Bible. Kaya ba ng tao gawin yun? Hindi. Dahil ang Bible, mga kapatid, ay mismong salita ng Diyos. Galing sa Diyos, ideya ng Diyos. Ang ganda ng sinabi ni Mark Batterson. Ganito ang kanyang sinabi, when you open your Bible, God opens His mouth. Kapag binuksan mo daw ang iyong Biblia, parang binubuksan naman ng Diyos ang kanyang bibig. Ano ibig sabihin nun? Kapag binubuksan mo ang Bible, nagbabasa ka, kinakausap ka ng Diyos. Dahil ito ay salita ng Diyos. Amen po ba? Galing. When you open your Bible, God opens His mouth. Amen. At kung ang Bible, mga kapatid, ay mismong salita ng Diyos, anong dahilan para hindi tayo maniwala sa Bible na salita ng Diyos? Anong dahilan? Amen. Nagkakamali ba ang Diyos? Nagsisinungaling ba ang Diyos? Kwento-kwento lang ba ito ng Diyos? Amen. Sabi ng Proverbs chapter 30 verse 5, bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Praise God. Siya'y kalasag sa kanila na kumakanlong sa Kanya. Pansinin niyo ang sinabi mga kapatid, subok na totoo. Ibig sabihin, sinubok na ang Bible at napatunayang totoo. Amen po ba? Para hindi po kayo maniwala. Amen. Subok na totoo. Sinubukan na ang Bible. Napatunayang totoo. Amen. Ano bang mga nakasulat dito? Unang-una, sa Genesis chapter 1, creation ng pagkalikha ng Diyos. Saan nanggaling ang lahat ng nilalang? Nilikha ng Diyos. Amen. Kinontra ng tao kung ano-anong sinabi. May sumabog, may dumating na alien, may butete, tapos naging tao. Tama ba? Pero nung sinasabi nila mga kapatid, hanggang ngayon, teorya pa rin. Pag sinabing teorya, hindi pa napapatunayan. Pero ngayong gabi, binigay na salita ng Diyos ang lahat. Bakit tayo narito sa mundo? Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos. At yun ang totoo mga kapatid ko sa Panginoon. Tapos sabi pa ng Bible, ano pa ng mga nakasulat dito? Ang tao ay nagkasala. Sino naniniwala? Nagsisinungaling ba ang Bible? Amen. Totoo ba yun?
Totoo. Sabi ng Bible, ano ba? Mamamatay ang tao. Totoo ba yun? Totoo. Amen? Sabi pa ng Bible, kung anong ihasik mo, yun ang aanihin mo. Totoo ba yun? Totoo. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, nagsisinungaling ba o nagkakamali ba ang Bible? Amen? Alam nyo mga kapatid, ngayong gabi, amen, kung meron man na bagay na totoong-totoo sa panahon natin, yun po ay Bible na lang. Ulitin ko, kung meron mang bagay na totoong-totoo sa panahon natin, yun ay Bible na lang. Amen po ba? Sa panahon natin mga kapatid, hindi mo na alam kung ano ang totoo at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tama ba? Amen. Kaya minsan, di ba, nawawalan ako ng gana pag nanonood ako ng balita. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo sa ating mga leader, sa ating pamahalaan. Tama po ba? Amen. Kaya, Lord, ipapanalangin ko na lang sila. Amen. Kasi itong totoo mga kapatid, hindi palaging totoo ang sinasabi ng puso natin. Amen. Hindi palaging totoo ang nararamdaman natin. Hindi palaging totoo ang nakikita natin. Hindi palaging totoo ang naririnig natin. Pero palaging totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil merong Bible na pwede nating asahan at paniwalaan dahil ang Bible ay totoo. Amen? Hallelujah. Pero ang tanong mga kapatid, bakit nga ba marami ang kumukontra sa Bible kahit pa na ito ay totoo? Ang sagot, alam niyo mga kapatid, isa sa mga sagot dahil meron silang gustong paniwalaan na iba sa sinasabi ng Bible. 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4. Ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Verse 4, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katang-isip. Pansinin niyo mga kapatid sinabi ha, tatalikod sa pakikinig ng katotohanan at babaling sa mga katang-isip. Amen? Ito ang nangyayari sa mga panahon natin. Ayaw naming paniwalaan ang Bible, ayaw naming paniwalaan ang salita ng Diyos, sapagkat meron kaming gustong paniwalaan na iba sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Paumanhin mga kapatid, amen? Pero nitong nakaraan, nagdiwang ng fiesta ang Pateros para kay Santa Marta. Na-curious ako, kaya napa-research ako kung bakit may fiesta si Santa Marta. Ayon sa na-research ko, noon daw, matagal na panahon na, ay merong malaking buwaya diyan sa ilog ng Pateros na kumakain ng mga pato dito sa Pateros. Amen? Mahalaga yung mga pato dahil yung kanilang mga itlog ay ginagawang balot na pangunahing produkto dito sa Pateros. Tama po ba? Kaya sa madaling salita, yung buhaya na yun ay panganib sa kabuhayan ng mga taga-Pateros. Amen? Kaya ang nangyari, buti na lang daw, isang gabi, yun daw ay kabilugan ng buwan, full moon, habang merong isang taga-Pateros ang pumunta sa ilog para subukan niyang hulihin ng buhaya, ay may biglang nagpakita daw na maliwanag na lumalakad sa ilog. At yun daw ay si Santa Marta. Siya daw ang pumatay sa buhaya at mula noon, amen, hindi na nakita ang buhaya. Pero ayon sa kwento mga kapatid, yun daw ay myth. Anong Tagalog ng myth? Katang-isip. Yun ay isang legend. Anong Tagalog ng legend? Alamat. Kapag sinabing katang-isip at alamat, hindi po totoo. Hindi po napatunayan. Amen? Pero nakakalungkot lang mga kapatid, yun nga, paniwalang-paniwala ang mga tao sa kwento na yun. Actually, yung din sagot sa si Jay, bakit ba may pesta para sa Santa Marta? Kasi dyan daw po dati may buhaya dyan eh. Si Santa Marta daw nakatalo. Kaya tingin ko mga kapatid, dapat dalhin natin si Santa Marta sa government. Biro lang ngayon. Amen? Ganon din mga kapatid, amen? Kung
ikaw ay lumalapit sa mga manghuhula, amen? Sa mga pungsoy, hulaan mo nga ako, hulaan mo nga ako. Amen? Huhulaan ka nila, ayun nga, nanguhula sila. Amen? Ang mga tao naman, paniwalang-paniwala din. Amen? O, ganun ba? Nayaman ako. So, 2025. Oh! Yan, tignan mo hanggang ngayon, di ba? Pero mga kapatid, narito ang salita ng Diyos, subok na totoo. Hindi nanguhula. Amen po ba? Amen. Sigurado. Amen po ba? Kaya ito po ang dapat paniwalaan natin. Mga kapatid, tandaan po natin, pakinggan mo ito, kapag ang pinaniwalaan mo ay kasinungalingan, mamumuhay ka sa kasinungalingan. Tama po ba? Siyempre, ganun naman yan. Amen po ba? At yun nga, marami ang naniniwala sa kasinungalingan, kaya marami ang namumuhay sa kasinungalingan. Kapag namumuhay ang tao sa kasinungalingan, mga kapatid, hindi siya magtatagumpay sa buhay. Amen. Kilala niyo ba si Eva? Kauna-unang babae, kauna-unang tao na babae na nilikha ng Diyos, nang tuksohin siya ng Diablo. Di ba? Sabi ng kaaway, sinabi ba ng Diyos na huwag kayong kakain ng alinman sa bunga ng punong kahoy na nasa halamanan? Sumagot si Eva, oh, sabi ng Panginoon na huwag namin kakainin, nihihipuin ang mga bunga ng punong kahoy. Tapos sabi ng Diablo, Genesis 3:4, subalit sinabi ng sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Amen. Pero ngayong gabi mga kapatid, amen, lagi nating tatandaan, sinungaling ang Diablo. Kasinungalingan ito. Amen. Kaya alam natin ang nangyari, nakakalungkot, naniwala si Eva sa kasinungalingan ng kaaway. At hanggang ngayon mga kapatid, napakaraming mga tao ang naniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Amen? Anong resulta nito? Naniwala si Eva sa kaaway? Ang resulta ano? Hirap, sakit, kamatayan. Kita nyo mga kapatid, kapag ang tao naniniwala sa kasinungalingan, ang resulta, hindi maganda. Amen? Kaya ang makikita natin dito mga kapatid, ang naniniwala sa kasinungalingan ng kaaway ay mapapahamak. Pero ang naniniwala sa sinasabi ng Panginoon ay magtatagumpay. Amen. John 5:24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya, o sa ibang Tagalog, pwede sabihin, naniniwala sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi darating ang kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. At pangatlo ngayong gabi mga kapatid, obey God's word. Amen. Simple lang ano mga kapatid, tama po ba? Know, believe, obey. Sundin ang salita ng Diyos. Mahalaga na alam natin ang salita ng Diyos, mabuti na pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos. Subalit mga kapatid, hindi pa rin po sapat na alam at paniwalaan lang natin ang salita ng Diyos. Ang panghuli na dapat natin gawin ay sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito ang pinakamahalaga, ang pagsunod sa salita ng Diyos. Maganda na alam mo, maganda na naniniwala ka, subalit itong pangatlo ang pinakamahalaga at dapat na gawin mo, ang pagsunod. Obey God's word. Bakit? Dahil mawawala ng saysay ang kaalaman natin sa Bible, ang paniniwala natin sa Bible, kung hindi natin gagawin o susundin ang Bible. Kaya tingnan nyo sabi sa James 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Amen po ba? Amen. Hindi ako nagsabi. Amen? Si Santiago, si James. Huwag daw maging tagapakinig lang, kundi inyong sundin. Bakit kailangan po nating sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos? Una mga kapatid, bakit kailangan nating sundin ang salita ng Diyos? Dahil yun ang patunay na naniniwala o nananampalataya tayo sa sinasabi ng aklat na ito. Ulitin ko, yun ang patunay. Amen? Ebidensya, pruweba, na naniniwala o nananampalataya ka sa ating Panginoon, sa Kanyang salita. Amen? Madali ang magsabi na naniniwala tayo. Tama po ba? Amen. Pero mas magiging kapani-paniwala ang paniniwala natin kung ginagawa natin. Amen? Kaya sabi ulit sa James 2:17-20, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Subalit may na magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa.
Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, walang mga gawa, at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka ng Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Verse 20, subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Mga kapatid, amen, sinasabi ng talatang ito, kung alam mong salita ng Diyos at naniniwala ka lang, hanggang doon ka lang, amen, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, parang ganun din daw ang mga demonyo. Alam nila ang salita ng Diyos, alam niyo ba yun? Alam ng diablo ng demonyo salita ng Diyos? Alam nila. Naniniwala din sila. Sabi pa nga, nanginginig pa sila. Kaya lang alam nyo, ang diablo hanggang paniniwala lang. Siyempre, hindi nila ginagawa ang salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay hanggang paniniwala lang sa salita ng Diyos at hindi mo ginagawa, alam niyo na po yun. Naunawaan niyo po ba? Ang diablo, alam nila, naniniwala sila. Amen, nanginginig. Alam ko yung salita ng Diyos. Pero kapag hindi ginagawa, pero hindi nila ginagawa, ay mga tao, alam natin na salita ng Diyos, salamat sa Panginoon, pinaniniwalaan natin, salamat sa Panginoon, pero kung hindi natin ginagawa, parang katulad natin sila. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ito po sinasabi ng talatang ito. Amen. May pananampalataya ka, pero kung may gawa, pakita mo sa akin ang pananampalataya na walang gawa, ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya na may kasamang gawa. Amen. Yun ang patunay, mga kapatid. Amen. Ikalawa, kung bakit kailangan natin sundin ang salita ng Diyos, naroon ang pagpapala at pagtatagumpay sa mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Di ba yun ang hinahanap mo? Tagumpay, success, mga kapatid. Tama po ba? Amen. Hallelujah. Kung gusto mong maging successful, hindi lang sa ilang bahagi, kundi sa bawat bahagi sa iyong buhay, hindi sapat ang alam mo lang, hindi sapat ang pinaniniwalaan mo lang. Ang kailangan natin gawin, mga kapatid, hakbangan, gawin, sundin natin ang salita ng Diyos. Magtatanong ako, meron ba sa inyo dito, dahil alam mong salita ng Diyos, pinagpala ka na? Alam ko salita ng Diyos. Amen. Meron ba dito, dahil naniniwala ka sa sinasabi ng salita ng Diyos, pinagpala ka na? Pwede ko bang makita yung kamay? Dahil alam ko eh. Naniniwala ako eh. At tingnan mo, grabe pagpapala sa akin ngayon. Meron ba? Meron ba? Yung alam ko salita ng Diyos eh. Amen? Meron ba sa inyo dahil naniniwala ka lang sa panalangin? Pero hindi ka naman nananalangin? Tinugon ng Panginoon ang panalangin mo? Naniniwala ako sa panalangin, naniniwala ako eh. Amen? Kaya tingnan nyo, sinasagot ng Panginoon yung panalangin ko. Meron ba gano'n? Meron ba? Nakuha niyo po ba yung point, mga kapatid? Hindi lang alam natin, hindi lang naniniwala tayo, kundi dapat ay ginagawa natin ang sinasabi ng Panginoon. At doon, ikaw ay makakaranas, amen, ng pagpapala, pabor at pagtatagumpay mula sa ating Panginoon. Balikan natin ang ating main text, ang Joshua chapter 1. Ito po ang pasimula ng paglalakbay ng mga Israelita sa pamumuno ni Joshua para puntahan at pasukin ang lupang pangako. Ito na po yung pasimula ng kanilang journey. Patay na dito si Moses. Amen? Ang kanyang disciple na si Joshua ang mamumuno sa Israelita. Papasukin na nila ang lupang pangako. Pero bago nila gawin yun, ang Diyos ay nangusap muna kay Joshua para bigyan siya ng payo sa kanyang mga dapat gawin. At ang isa sa ipinayo sa kanila ng ating Panginoong Diyos ay tungkol sa kanyang mga salita. Ito yung ating main text, Joshua 1:7-8. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Anong kasunod sinabi? Alamin mo? Alamin mo? Paniwalaan mo? Yun ba sinabi? Joshua, alamin mo ang ayon sa lahat ng kasulatang kautusan ito. O Joshua, paniwalaan mo. Yun ba sinabi? Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay. Yung gawin, konektado sa tagumpay. Kung saan ka man pumunta, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay yung pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ng iyong lakad at magtatamu ka ng sinong nais ang tagumpay ngayong gabi? Gawin mo.
Hallelujah. Thank you, Lord. Makikita natin dito mga kapatid na ang tagumpay wala doon sa alam lang nila. Ang tagumpay wala doon sa pinaniwalaan lang nila. Kundi ang pagtatagumpay ay naroon, amen, mangyayari kung gagawin daw ang sinabi ng salita ng Diyos. Para bang sinasabi dito ng Diyos kay Josue, Josue, kung gusto mong maging matagumpay sa lahat ng iyong gagawin, kung gusto mong maging matagumpay na mapasok ang lupang pangako, kailangan mong gawin ang sinabi ko kay Moises na kanya rin sinabi sa iyo. Amen po ba? Yun ang kailangan, Josue. Salita ko, pamamaraan ko, daan ko, karunungan ko, hindi karunungan mo, Josue. Amen po ba? Amen. At hindi lang ito totoo kay Josue, mga kapatid. Amen. Ito rin ay totoo ngayong gabi sa atin pong lahat. Amen. Magtatagumpay si Josue kapag ginawa niya ang salita ng Diyos. At ngayong gabi, hindi yung natatapos doon. Ikaw, kapatid ko, na nakaupo dyan sa iyong kinaupuan, ikaw rin ay pwedeng makaranas ng pagpapala, pabor, mabuting bagay, pagtatagumpay, hindi lang sa ilang bahagi sa iyong buhay, kundi sa lahat ng bahagi sa iyong buhay. Sinabi kanina, everything pwede mo maranasan, everything pwede kang magtagumpay kung iyo lamang gagawin ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! James chapter 1 verse 25. Ngunit ang tumingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig, na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, ano kasunod sinabi? Siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Tagatupad na gumagawa, siya pagpapalain. Hindi lang niya inala, hindi lang niya pinaniwalaan, kundi ginawa pa niya. Ngayong gabi mga kapatid, sa aking pagtatapos, amen. Tingin po kayo lahat sa akin mga kapatid. Kailanman, hindi po tayo pipilitin ng Panginoon. Kailanman, hindi po tayo pupwersahin ng Panginoon na sundin at gawin ang kanyang salita. Amen po ba? Hindi yun gagawin ng Panginoon. Amen? Hindi kanya pipilitin. Subalit, amen, palaging susubukin ang iyong pananampalataya. Palaging hahamunin ang iyong pagsunod sa Kanya. Amen? Hindi ka papwersahin, hindi ka pipilitin, pero laging susubukin. Diba? Ang pananampalataya na walang gawa, patay. Susubukin ang iyong pananampalataya. Hahamunin ang iyong pagsunod sa Kanyang salita. Amen? Ang malaman ng salita ng Panginoon ay madali. Tama po ba? O ngayon, may alam ka na, nakapakinig ka ng pangaral sa loob ng 3 taon, amen? Na nakakapakinig ka ng pangaral, amen? Naniniwala ko, may alam ka na kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Madali. Ang maniwala sa salita ng Panginoon ay madali. Amen po ba? Subalit, ito na nga, ang gawin ng salita ng Panginoon, yun ang hindi madali. Tama po ba? Amen. Sisinungaling po ba ako? Tama ako, tama ako. Madali ang maniwala, madali ang magkaroon ng kaalaman, madali ang maniwala, pero yung sundin, gumawa, hakbangan, yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang hindi madali. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo nito, kaya doon inilagay ng Panginoon ang pagpapala at pagtatagumpay sa pagsunod. Hindi lang sa alam mo lang, hindi lang sa pinaniwalaan mo lang, kundi doon sa pagsunod sa paggawa. Walang pagpapala doon sa alam mo lang. Walang pagtatagumpay doon sa naniniwala ka lang. Nilagay ng Panginoon ang blessing, ang success doon sa sumusunod sa kanyang mga salita. Amen. Nabanggit ko na ito mga kapatid. Ang aklat na ito ng Bible, amen, sinabi ko na kanina, laging hahamunin ang ating paniniwala at pananampalataya. Bakit? Dahil ang mga nakasulat dito mga kapatid ay kontra sa ating common sense. Ulitin ko, kontra sa ating common sense. Salungat sa ating logic. Laban sa ating kaisipan. Lahat naman nakasulat dito, kontra ito sa common sense mo. Amen po ba? Biruin mo mga kapatid, sinabi ng Bible, amen, para ikaw ay pagpalain, ikaw ay magbigay. Tama ba? Para pagpalain ako, kailangan ko magbigay. Alam ko, para magkaroon ako, kailangan ko magkait. Kailangan yung meron ako, sa akin lang meron ako. Tama po ba? Pero sabi ng Bible, gusto mo magkaroon? Gusto mo pagpalain? Give. Ikaw naman, Di ba kontra? Di ba kontra sa yung logic? Sabi pa ng Bible, di ba? Amen? Sino may kaaway ngayong gabi? Ako niyo itaas ng inyong kamay. Amen? Sabi ng Bible, kapag ikaw ay may kaaway, ibigin mo siya.
Kaaway, ibigin. Di ba pagkaaway, di ba? Sasabunutan. Di ba? Di ba tama yung tayo? Yung tayo, amen po ba? Oo, come on, di ba? Pero sabi ng Bible, pakainin. Painumin. Pagmarasaki, ha? Baliw ba to? Tama po ba mga kapatid? Lahat ng nakasulat dito kontra sa iyong common sense at logic. Amen po ba? Amen. Parang ang hirap gawin. Pero gaya ng pinapangaral ngayong gabi mga kapatid, ang pagpapala at pagtatagumpay ay nasa pagsunod sa sinasabi ng Panginoon. Kahit pa na ito ay kontra, laban, salungat sa iyong common sense at logic. Amen po ba? Amen? Sino nais magtagumpay sa buhay ngayong gabi? Amen! Yan itong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan palagi kapag may gawain. Amen? Yung Joshua chapter 1, iuwi mo yun sa inyong bahay. Ang aklat na ito ng kautusan, huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Kung gusto mo lang naman na magtagumpay sa buhay. Pero kung ayaw mo, ulitin ko, hindi ka pipilitin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero ang pagpapala, nandun sa pag-obey. Nakakarinig ako ng mga testimony. Laban, di ba? Kontra sa kanila magbigay, pero dahil nagbigay sila, pinagpala sila ng Panginoon. Amen. Nakarinig na rin ako ng testimony, di ba? Matthew 6:33. Seek ye first, unahin mo ang Diyos. Pastor, may school. Pastor, may trabaho. Sabi ng Bible, unahin ang Diyos. Ano magagawa ko? Amen po ba? Pero nung kanilang ginawa, and all these things shall be added unto them. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Narito yung dalawang estudyante. Amen. Pinipit nila lagi makahabol sa gawain, inuunang gawain. Totoong Bible. Ano isa? Yun nga. Nakakuha ng scholarship. Amen. Yung isa, Dean's Lister. Sisinungaling yung Bible? Sorry? Hindi. Amen? All these things. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Obey. Gusto mo maging successful? Not just, syempre kasama lagi yung alam mo, kasama lagi yung finances. Amen. Pero hindi lang finances, spiritually, emotionally, mentally, pwede ka, pati socially, yung relasyon sa iyong kapwa, pwede ka maging successful kung susundin mo lang salita ng Diyos. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, meditate on God's Word. Purihin, pasalamatan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Habang bawat isa po'y nakayo, thank you Lord, salamat sa salita ng Diyos ngayong gabi. Ito palagi ang pinakamahalaga sa gawain, ang pangangaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat, may nalalaman tayo. Salamat, patuloy tayong nagkakaroon ng kaalaman. Salamat, amen, sa pananampalataya. Salamat kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos. Siyempre, mahalaga rin na yung i-discern. Amen, talagang kilalanin. Tama ba yung sinasabi ng pastor? Tama ba yung salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. Pero kung alam mo, totoong nangungusap ang Diyos sa iyo, tama, amen, ang sinasabi ng pangangaral, amen, bakit hindi natin sampalatayanan at paniwalaan ang salita ng Diyos? At pangatlo, ang pinakamahalaga, naroon ang pagpapala, naroon ang pagtatagumpay sa mga sumusunod. Ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Bagamat mahirap, di ba, salungat sa ating kaisipan, salungat sa ating natural na kalikasan, salungat sa ating logic, sa ating kaisipan, amen, sa ating common sense. Pero mga kapatid, naroon ang pagpapala sa pagsunod. Amen. Ngayong gabi, tayo po'y mag-altar call habang tayo umaawit. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Pag-usap ka sa ating Panginoon. Kung merong sinasabi ang Panginoon sa iyo na gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo, bakit hindi mo gawin, kapatid ko sa Panginoon, sapagkat naroon ang pagpapala at pagtatagumpay ng ating Panginoon. If you want success, if you want to be success in life, amen. Sabi ng salita ng Diyos, huwag mahiwalay ang aklat na ito ng kautusan sa iyong bibig, kundi yung pagbubulay-bulayan araw at gabi. Amen. At kung iyong gagawin ito ay iyong pagiginhawain. Pero yung mga kapatid, pagiginhawain ito ang iyong lakad, ang iyong pamumuhay.
Pero ibig salitang pagiginhawain. Amen? Andun, nandito sa salita ng Diyos. At ang sabi pa doon, ikaw ay magtatamo. O sa ibang Tagalog ay magkakaroon ng tagumpay. Hallelujah! Thank you, Lord. Lord, help us. Help us to be obedient, Lord God. Maging masunurin sa iyong salita. Salamat, Panginoon. May alam kami. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Kaya naming manampalataya. Pero tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Na aming sundin, aming galawin, aming gawin, O Diyos. Ang sinasabi ng iyong salita na palagi namin napapakinggan sa mga pangangaral, O Diyos. Pagkamat ito ay laban, Panginoon, sa aming pantao, sa aming pangnatural na kaisipan at kalikasan. Tulungan mo pa rin kami, O Diyos, na sumunod. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na palaging handang sumunod sa iyong mga salita. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you glory and we give you praise. Salamat, salamat, salamat. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nababago. Mabuti. Tayo po'y magsitayo lahat. Awitin natin kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon. Habang nakataas ang ating kamay, na inaawitan, pinupuri ang ating Panginoon sa gabing ito. Lord, salamat. Ika'y laging tapat. Yes. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Sa huling pagkakataon, pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin. Simulan natin magpuri, magpasalamat. Hallelujah! Glory to your name. We give you glory, we give you praise. Salamat, Panginoon Jesus, sa church. Salamat, Panginoon Jesus, sa mga salita mo na patuloy na naiyahayag, na ipapangaral, aming napakikinggan, Panginoon Diyos, napakabuti mo. Binigay mo sa amin, O Diyos, ang iyong banal na salita. Hallelujah! Diyon, Dorobobot, Siyanda, Rama, Hindi, Yande, Rebebebebe, Yanda, Rabababa, Yando, Robo, Siyarande, Rebebebebe, Hindi, Yanda, Riba, Mama, Yando, Robo, Sanda, Rama, Hindi, Yande, Rebebebebe. Glory, glory, glory to you, Lord Jesus. Salamat, 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 Panginoon, sa iyong mga salita ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, tagumpay, konektado sa salita ng Diyos. Amen. Hindi sa kung sino-sinong tao, salita ng Diyos. Amen. Kaya nagkaganito yung aking Bible, mga kapatid. Amen. Matagal na ito. Binata pa ako. Ito na ang aking Bible. Amen. Yun nga, binabasa.
highlights. Hindi lang ako nangangaral sa inyo mga kapatid. Siyempre, salamat sa Panginoon. May alam sa salita ng Diyos. Nananampalataya. Higit sa lahat, hindi lang po ako nangangaral sa inyo na alam ko lang ang Bible, kundi dapat ako maging unang halimbawa na ginagawa ko ang Bible. Magbasa kayo. Pastor, di ka naman nagbabasa eh. Hindi. Babasa po ako mga kapatid. Amen. Meron po dyan mga highlights. Nakasulat pa dyan sa harap. Amen. Kaya yun nga lang. Hindi ko lang pa napunit. Siguro sobrang tagal. Sobrang tagal na tanet po. Amen. Kaya mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo mag-pray. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Amen. Tuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Pag uwi nyo sa bahay, hindi ko po kayo kayang pagpalain. Hindi ka kayang pagpalain basta-basta ni Pastor Timothy. Pero ang Diyos, kaya-kaya kang pagpalain. Pero kailangan lang ng pagsunod. 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 Kanyang salita. Amen. Kung palagi niyang ibinibilin, pagsunod. Amen. Let's pray, mga kapatid. Panginoon Diyos, aming amang banal, na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Muli, O Diyos, narito ang iyong mga anak. Pinili, Panginoon, ang sumamba sa iyo. At pinili, Panginoon, na makapakiniga, makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kapahayagan, Panginoon, na hallelujah, na iyong inihayag sa amin. Ngayong gabi, O Diyos, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito. Paglabas nila, Panginoon, ng lugar na ito, Diyos, dala-dala nila ang mensahe ng iyong salita na kanilang napakinggan, na hindi lang nila alamin, hindi lang nila paniwalaan, O Diyos, kundi simulan nilang gawin at sundin ang sinasabi, O Diyos, ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa church, Panginoon, dito sa Pateros, na patuloy na nangangaral at nakakapangaral ng salita mo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy na maging kayamanan sa aming buhay, Panginoon Diyos. Habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, kailangan namin ang iyong salita. Ang iyong salita ay gabay, patnubay sa amin, Panginoon Diyos, lalo na kung gusto naming maging matagumpay sa aming buhay dito sa mundong ito, Panginoon Diyos. Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang may kakayahan at kapangyarihan na pagpalain kami, bigyan kami ng pabor, O Diyos, at papagtagumpayin kami sa lahat ng bahagi sa aming buhay, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat ngayong gabi, hallelujah, ang bawat magulangin, bawat kabataan na narito, Panginoon Diyos, patuloy, Panginoon, sila iyong pagpalain, ang kagalingan, O Diyos, hallelujah, maraming meron ngayong gabi, hallelujah, na may sumasakit, O Diyos, sa ilang bahagi sa kanilang katawan, abutin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay at pagalingin, Panginoong Hesus, hallelujah, patuloy na kalakasan, O Diyos, salamat, Panginoong Diyos, sa araw ng bukas, hallelujah, inumuli kaming gisingin, Panginoong Diyos, hallelujah, bigyan kami ng panibagong kalakasan, pag-asa na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos, patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon, pagpalain ng bawat isa, ito pong aming panalangin, maging aming munting pagsasanunod